Nakakagulat na balita, pinakilos naman ng Korte Suprema ang otoridad para ipatupad ang pag-aresto kay Pangulong Kuting Jr. Sa gitna ng kaguluhan, tila sigurado na ang pagkaupo ni Vice Presidente Inday Sara bilang bagong Pangulo ng bansa. Ang balitang ito ay labis na ikinayanig ng unang ginang na si Lizata Nasmax ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat. Ayon sa mga insider, ang warrant of arrest laban kay Kuting ay kaugnay ng mga kasong ng katiwalian at iba pang aligasyon na bumabalot sa kanyang administrasyon. Sa gitna ng tensyon, nananatiling tahimik ang Malacanang ngunit hindi may kakailang ramdamang epekto nito sa pamilya Marcos. Partikular na kay Lizata Nasmax na umano'y labis na nabigla sa mabilis na takbo ng mga kaganapan. Samantala, naglalatag na ng mga plano ang kampo ni VP Sara para sa posibleng transisyon ng kapangyarihan sa susunod na mga araw. Habang patuloy ang legal na proseso, ang publiko ay nananabik na malaman ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan. Maraming umaasa na ang mga kaganapang ito ay magbubunga ng mas malinaw at maayos na pamumuno. Sa kabila ng lumalalim na krisis, nananatiling buo ang panalangin ng sambayanan para sa kapayapaan, katotohanan at hustisya para sa bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Para teaser lang muna. Thinking panot na panot. Loko, no? Yung magaling nila na Marcos defender, Marcos attack dog, nagmistulang tungaw. Mantakin mo yung show niya ho kasi yun, 'di ba may show siya sa sa Philippine Television Channel, no? Ang resulta, imbis na papabanguhin si Dayunyor, huling-huli ho siya sa kanyang mga katanungan at sa kasagutan naman ng kanyang partner. Nangyari kayo ngayon. Ito ay may kaugnayan sa pugo. Kasi nga, napapansin po ninyo yung mga yadba na mga mainstream media, pilit po nila kinukunik si Tatay Digong dito sa mga pugo, no? Kay Mayor Alice Goong, nagawa nila ng issue. Talagang kinaladkad ni Hontiveros si Tatay Digong. Pero ito hindi to gawa-gawa. Ngayon sila po mismo nagsabi, galing sa kanilang mga bibig, na under Marcos admin, merong 402 na pugo. Illegal. Walang lisensya. Ito ha. Under Marcos admin yan ha. At meron pang isang binitawan. Itong kausap ni Thinking Panot. Hindi ko ang kilala itong mga to. Mga bangag ano to. Mga bangag cabinet secretary. Na nangyayari, merong kababalaghan na nangyayari sa pugo. Under Marcos admin din. So, isa lang ang ibig sabihin dito, guys. Nung panahon ni Tatay Digong, yung pugo legal, at siyempre, nabantayan ng maayos yung pugo. Hindi nakakalusot yung mga tarantado ng mga illegal business. Kasi nag-comply sila ng lisensya. So, nagiging stricto ang implementasyon ng Duterte admin pagdating sa pugo. Maigpit si Tatay Digong. Saan nakaproblema ngayon? Nagkaproblema ang pugo dahil sa Marcos admin. Mantakin mo yan, 402 na pugo illegal under Marcos admin. Galing po mismo sa kanilang mga bibig ito. Di po natin gawa-gawa ho ito. At dito pa lang, malalaman na ng maraming Pilipino sino ba ang may problema sa pagpapatupad ng pugo. Previous admin o Marcos administration. Ito pa sumambulat ngayong araw mga kabisdak. Actually, na-content ko yung nakaraan. Pero ito nagulat ho ako. Yanig kakukak dito. Bilang na ang mga araw ng mga buaya sa Marcos admin. Sana nga ho,
may matatapang pa na mga opisyal ng gobyerno upang maghubad ng mga maskara ng mga buhaya na nasa gobyerno ngayon. Sana nga ho meron. Ilaki ako, sudo, magandang tanghali ho sa inyo, Ma'am Mildred Onodira. Magulat ho kayo ngayon, mga kababayan ko, kaya patuplok ang pag-uusapan natin. May isiniwalat yung dating kongresista, si Edgar Erisi. No? Edgar Erisi. Meron ho kasi nagpadala sa kanya ng mga files. Nagpadala po ng mga files sa kanya na tinawag po niyang The Bahamas Files. Nako. The Bahamas Files, na ang laman po nito ay sa kay Erisi kasi 14 accounts. 14 accounts po. Ng isang kumilik official. Isang kumilik official. Inihain po niya ito kagahapon or kanina. At kamakailan, meron ding isiniwalat itong si Kong Marcolita. Patungkol naman dito, konektado. Pag tiningnan ko po, pinanood ko kanina yung video ni Marcolita, Kong Marcolita, pareho. Pareho yung tinutukoy na isiniwalat ngayon ni Edgar Erisi, Bahamas Files, sa isiniwalat naman ni Kong Marcolita. Isang official din po ng Comelec. Yung kay Kong Marcolita naman, maraming accounts. I think 49 accounts. Offshore accounts tawag doon. Pag sinasabi mong offshore accounts, ito po yung mga bank accounts po na sa ibang bansa ho. Bilyonis po ang halaga ng account. Ito yung tanong. Sino ang may utak ng Bahamas Files at kanino ito at sino ang nakinabang nito? Naku ho. At magulat ka, may pumiyok. Bakit pumiyok? Hindi naman ikaw tinuturo, bigla kang pumiyok. Hello, GGR Bilyones. So ito ha. O siyempre. Sino bang pumiyok? Si Comelec Chairman George Garcia. Ang tanong, kanino bata itong si George Garcia? Alam naman ho natin, banat ni Marlica, banat ni Atty. Glinchong ay tao. Bata to ni Kukak. Kaya patuplok guys, baka madetect na naman tayo ng NTC ni Malo. Pinasight in contempt po itong si Comelec Chairman George Garcia ng dating kongresista. Naku, iyakan na itong mga animal. Grabe ho talaga, mga mala buhaya na ho. Yung buhaya nakikita natin, normal na buhaya ho, may buntot, may kaliskis, pangil, laking tiyan yan, normal na buhaya. Pero ho, itong mga buhaya under Marcos administration, nakakatakot ho eh. Kasi may mga paliktik na, mayroon pang mga sungay. Di na ho sila takot sa kanilang mga ginagawa ngayon, kung ano man yan. Unahin po muna natin itong patungkol sa Pugo. Dahil, mga kabisdak, maging mapagmatsyag ho tayo dito. Dahil, lumalabas na ho, na yung investigasyon ko nun nila kay Mayor Alice Guo, ay talagang kinukuni kay Tatay Digong. Grabe, matindi gumawa ng kwento itong si Hontiveros. Sa bagay, may araw din naman yan mga yan eh. Hello, Lilit Taguno. Pinipilit nila ho. Pinipilit nila hatakin si Tatay Digong patungkol po kay Mayor Alice Guo at sa Pugo. Pero sila rin naman ang nagbisto. Kung anong klaseng gobyerno si Tatay Digong patungkol po sa pagmantinar o pag-asikaso dyan sa Pugo na yan.
Hello, Ma'am Lilith Tagono, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ang problema dito sa mga tungaw, akala ho siguro nila si Tatay Digong ay kurakot. Kurakot na opisyal ng gobyerno. Sabi ko nga ho sa inyo, batuhin nyo na lang si Tatay Digong ng ibang issue. Huwag lang itong korupsyon. Kasi talagang mapahiya lang ho kayo. Kaya ito, pakinggan po muna natin itong pautot ni Hunti Virus. O, ito. Iniimbestigahan na ang posibleng koneksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go sa ilang sangkot sa anomalya ng Pharmaly. Yan ay matapos sa pag-alamang nakipagtransaksyon kay Go ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Tingnan mo ha, sinabi pa nga lang kapatid ng dating economic advisor daw si Michael Yang. Nakipag-transact daw kay Mayor Go. Pero tinabla ho sila dito ng abogado ni Michael Yang. Kaya tuloy Narito ang aking report. Managot siya sa kanyang mga accountabilities. May bagong impormasyong ibinunyag si Senator Risa Hontiveros tungkol kay suspended Bamban Mayor Alice Go. May kaugnayan daw si Go sa isang Hong Jiang-yang na kapatid umano ni Michael Yang. Si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ay nasangkot noon sa issue ng Pharmaly dahil sa pagbili umano ng overpriced COVID-19 supplies ng Administrasyong Duterte. tingnan mo yung mga word, puro umano-umano. Kasi nga, gawa-gawa. Kasi nga, black propaganda. Kasi nga, ididimulis lang ang mga Duterte, sisiraan lang si Tatay Digong. Puro umano-umano lang. Walang katotohanan nga. Gawa-gawa. Alam mo yung COVID na yon? Diyos ko, mga animal, Hindi ninyo alam yung Bayanihan Act, na kinabang nga sa bayan ng Pilipino, kung hindi dumiskarte si Tatay Digong, hindi tigok na kayong lahat. Ito, tuloy natin, Base sa dokumentong nakuha ni Senator Hontiveros mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumalabas na nagkaroon ng transaksyon ang kumpanya ni Go na Baofu sa joint account ng dalawang tao. Isa na nga riyan ang kay Hong Jiang-yang. Incorporator din daw ng Full Wind Group of Companies si Hong Jiang-yang. Titignan din daw ni Hontiveros kung may koneksyon dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil dati niyang economic advisor si Michael Yang. Anong pakialam ni Tatay Digong nimal? Talaga. Ano ba nangyayari sa mga utak nila? Sabihin na lang natin, kapatid ni ng economic advisor ni Tatay Digong yon, ni Michael Yang. Ngayon, kung mayroong mga kabulastugan doon, anong pakialam ni Tatay Digong doon? Anong meron? Anong pakinabang ni Tatay Digong? Sampalin lang yan ni Tatay Digong. Alam mo kasi pagdating sa korupsyon, hindi mo po pwedeng batuhin ang mga Duterte. Malabo pa yan sa pusit ng malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Wala talaga yan. Mahihirapan kayo dyan patunayan. Jigger Hurtao, welcome sa Bisdak Pilipinas. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmaly pala itong mga Pogo at Pharmaly members. Baka nga itong Pharmaly pala ang farm na kinalakihan ni Alice Go. Animal! May napatunayan ka ba sa Pharmaly? Ang tanong ko, ikaw naman nagreklamo noon patungkol sa Pharmaly, meron? Merong illegal na nangyayari? Merong illegal na gawain? Hanggang ngayon, puro dakdak lang itong si Hunti Virus. Gawa-gawa, puro ngawa. Sumasakay. Tingnan mo, hinahatak niya si Tatay Digong. Hinahatak niya yung mga Duterte. Hinahatak niya. Ngayon, nung hinahatak niya, siyempre, tatakbo kasi yung senador. Nakapag-usapan siya Feeling naman ng mga tungaw, mga bangag, bayani ito. Hoy, mga ulol. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, marami ng patay kasama ng mga bangag supporters. Kasama ng mga dilawan. May Bayanihan Act. Lahat ng nangyayari doon, legal. Walang illegal. Pinasa nyo po yan Pinasa nyo sa Kongreso, pinasa nyo sa Senado. Ngayon nagdadakdak kayo. Sige nga. Kung si Junior yung presidente nung panahon ng COVID-19, may mabuhay kaya kahit isa? Pabalik-balik, Pharmaly, wala naman napatunayan. Pinipilit lang ninyo kinukunik ang mga Duterte sa mga illegal na pugo daw. Wala nga. Basura yan. Kung ma-establish namin na talagang
may connection, naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then, Tingnan mo ha, wala pa silang patunay. Pero dakdak na dandakdak sila sa media. Tira sila sa media kay Tatay Digong black propaganda. Wala man ebidensya. Walang patunay as in. Ito yung gawain ngayon ng mga anti-Duterte kasama yung bangag admin na ito, mga tambaloslo supporters. I-trial by publicity ka, demolition job. Kaya itong nangyayari kay Mayor Alice Goo, nakawawa lang man yan si Mayor Alice Goo Dahil bata pa naman yan na politician, tapos tinarantado ng mga buhaya. Maraming nainggit ho kasi. Kasi maganda yung takbo ng Bambantarlak yung ekonomiya. and of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Pero ayon sa abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, wala siyang kilalang Hong Jiang-yang. Una niya na rin iginiit na walang kinalaman sa Pogo ang kanyang kliyente. Ito, makinig ka, Hontivirus. Ito yung magaling na abogado, si Attorney Raymond Fortun. Wala daw siya kilala na kapatid ni Michael Yang at hindi po nagpapangalan na animal Chinese, Hong Jiang-yang. Alam mo kasi mga Chinese, mga magkaparehong apelido, mga Yang, mga Tan, mga Su, Asin, Suka, na ganyan. Ano mga Chinese? Pag ikukunik agad, nagkamag-anak. Sinabi, wala mang kaming dyan, wala mang kapatid. At hindi naman konektado itong si Michael Yang sa pugo-pugo na yan. Sampalang abuti ni Tatay Digong yan kung nagkataon. Baka malibing pa ng buhay. Ayan, tuloy, Attorney Fortun. Ayon naman kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, desperado na raw si Hontiveros na iugnay si Duterte sa anomalya ng Pharmally. Wala raw basihan ang pagkakaugnay kay Duterte sa anumang katiwalian. Sa ngayon, hindi pa rin natutunton si Mayor Go. Tama yung word na ginamit ni Attorney Sal Panelo, desperado. Kasi napahiya man itong si Hontiveros patungkol sa kuno investigasyon sa Pharmally. Napahiya yan Walang kwenta. Desperado. Lalo na ngayon, madesperado sila. Kasi nga, gusto nila ipakulong si Tatay Digong sa ICC Sinong makukulong ngayon? Yung kakusa nila. Yung kadugo nila. Ayan, si Franz Castro at sa Turukampo makukulong na kunti na lang. Bias nga ho ang gobyerno ngayon. Under bangag admin Si Pastor Kibuloy, may reward. Hindi pa guilty, hindi convicted, may presumption of innocence. Sinuhusgahan, nire-rewardan ng 10 milyon, gustong ipakulong. Samantala ito, si Franz Castro, convicted, beyond reasonable doubt, walang presumption of innocence. Ang laya animal, walang reward. Dapat ito, hinanting na rin ito ng 2,000 SAP. Hello, Ma'am Emelita Bryan. Sabi Emelita Bryan, tayong mga Pilipino, marami doon sa atin nagkapareho ang pangalan tulad ng nanay ko. Marami talaga. Kasi malugkot isip nila. Saktan sila ngayon Patoplo, guys. Tuloy Na pinaaresto ng Senado matapos hindi sumipot sa mga hearing. Kaugnay sa operasyon ng mga iligal na pogo sa kanyang bayan. Wala na siya sa kanilang farm sa Bamban. Kahit ang 3 kapatid ni Go at kanyang mga magulang na pinaaresto rin ng Senado, hindi pa rin nakikita. Pati ang mga sinasabing consultant ng mga pogo sa Bamban at Porac, Pampanga, hindi rin mahagilap. Tanging accountant ni Go na si Nancy Gamo pa lang ang hawak ng Senado. Ayon naman sa abogado ni Go, kumbinsido siyang nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Ako, ang lagi advice ko sa kanya, siyempre, alam mo, mayor, hindi ka pwede magtago habang buhay lang na mayor ka, di ba? So, hindi mo haharapin niya, paano yun, di ba? Pero mas lumalala raw ang issue sa mental health ng alkalde dahil sa panggigipit ng ilang opisyal. Imagine mo, pati mga confidential AMLA report lumalabas. Yan, nag-uudyok, lalong lumalala yung kanya trauma, lalo siyang natatakot. Sa July 29 ang susunod na pagdinig ng komite ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. Ayon kay Senate President Chis Escudero, kapag hindi pa rin nagpakita si Go, hihingi na nila ang tulong ng National Bureau of Investigation para mahanap ang alkalde. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetena sa kanya ay para tiyakin lamang na siya'y mag-a-attend ng pagdinig ng Senado.
Hello, Ma'am Liz Natividad. Maraming salamat sa pakulay. Alam nyo kasi, Senator Chis Escudero, yung Senado kasi ngayon, ano na ho kayo? Marumi ho kayo. Marumi po yung laro ng Senado ngayon. Under Marcos admin. Yung institusyon ninyo, ginagawa po yung kuta. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!